Nasawi ang kambal na bata nang masunog ang kanilang bahay sa Tondo, Maynila. Iniwan daw silang natutulog at nakulong sa kanilang kwarto. May report si Jamie Santos. Emosyonal si Jacqueline habang ikinukwento ang nasaksihan niyang huling sandali ng inaalaga ang kambal na babae. Paglabas ko ng CR, then pumasok ko sa kwarto ko. Nag-upo-upo ako. Tapos na mamaya-maya, narinig ko yung dalawang bata, sumisigaw na. Then, sabi ko, bakit? Umakyat ako pag gano'n. Tumakbo ako sa taas, umakyat ako. Pagkakita ko, umaapoy na yung bed, yung foam. Then, malakas na din pumuputok na yung mga wirings ng kuryente din. Yung dalawang bata? Yung dalawang bata nasa double deck na bed. Pero yung double deck na bed, may apoy na rin. Dahil daw sa laki at bilis ng pagkalat ng apoy, di na niya nailigtas ang 5 taong gulang na kambal. Nakulong ang mga bata sa kanilang kwarto sa ikalawang palapag ng bahay kung saan sumiklab ang sunog. Ayon kay Jacqueline, pinatulog ng isa pang yaya ang kambal saka ito umalis ng bahay. Nagluto muna ako ng kanin. Tapos, yun, pumasok na sa CR. That time, alam ko talagang tulog na yung mga bata kasi tahimik lang. Ang kasamahang yaya ni Jacqueline, hinimatay nang malaman ang sinapit ng mga biktima. Sinubukang hanapin ang mga bata kahit lumalagablab pa ang apoy. Ang ina ng kambal, ilang beses ding pumasok sa nasunog na bahay para sa mga anak. Nung nag-subside na yung init at yung apoy, din nakita natin sila nandun sa may bandang room. Sa second floor. Na-burn na sila yung mga katawan nila. Pasado 2:00 ng hapon nang sumiklab ang sunog na naapula matapos ang halos 1 oras. Gawa raw sa kahoy ang loob ng bahay kaya mabilis kumalat ang apoy kahit na konkreto ang labas nito. Under investigation pa po. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsala ng sunog. Dumating naman ang isang pari para basbasan ang katawan ng mga bata habang hinihintay na makuha ng punerarya. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahuli kamang pamamaril sa isang lalaki sa Tondo, Maynila. Posibleng may kinalaman daw ito sa droga. May report si Von Aquino. Nagiinuman ang mga lalaking ito sa isang barong-barong sa tabi ng Riles sa barangay 152 Tondo, Maynila pasado 11:00 ng umaga. Naglakad paikot ang lalaking nakaitim habang tumayo rin ang isa pa. Nang magkasalubong sila, 2 beses na pinaputukan ng baril ng nakaitim na lalaki ang biktima na si Jonathan Belen alias Pangan. Nung pag-ikot niyan, ma'am, meron na kaming narinig na putok, isa, hanggang 2. Pagkatapos ng insidente, naglakad lang ng casual ito, papalayo yung ating suspect, papalayo doon sa ating crime scene. Itong mga kasamahan niya naman na umiinom ay tsaka na tumawag ng tulong. Makikita rin sa CCTV na hinalikan pa ng suspect ang isa sa mga lalaking itago natin sa pangalang Noel. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Nomer Mendoza alias Buboy na naging kagrupo raw ni Noel sa Manila City Jail. Kalugar namin. Sabi ito po na, may tao sa akin ito eh. Ako saan, di mo binan, harap pa, kainin mo yung mga tao, patay mo, dadami mo. Tapos natraw sa akin yan, bed na yan. Sa investigasyon ng Manila Police District Homicide Section, 2 tama ng bala sa mukha ang tinamo ng biktima. 2 anggulo ang tinitignan ng mga pulis sa motibo ng pamamaril. Isang patungkol sa droga, isa naman ay mukhang baka nagkapikunan habang sila ay nagiinuman po. Ayon sa MPD Homicide, 5 taon lang nakulong ang suspect dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa gun ban in relation to Omnibus Election Code noong January 2022. Patuloy ang pagtugis sa kanya. Wala namang kasalanan sa iyong kapatid ko. Di man lumilinya sa pagtitinda ng droga yan. Gumagamit, nandun tayo. Pero para patay mo ng ganun na lang. Hindi man yata makatao yung ginawa mo. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posible pang masundan ang taas singil sa kuryente sa susunod na buwan. Dahil yan sa utos ng Energy Regulatory Commission na pwede nang singilin ng mga planta ang bahagi na ibinenta nilang reserve power noong Marso. Narito po ang aking report. Tila nasa jackpot round ng isang contest si Hazel La Chica. Pero ang kanyang nire-reveal, hindi ang grand prize kundi
bill sa Meralco. Ang karaniwan niyang 11,000 pesos na bill sa kuryente umabot ng 16,000 ngayong buwan. Ang magkakapit-bahay na ito naman sa Quezon City, idinadaan sa tawanan ang kanilang bill, pati kung saan kukuha ng pambayad kay Judith o due date ng bayaran. Pakitaan ng resibo kung magkano. Alam mo sa kanya, magkano resibo mo? Magtataka yung isa. Sasabihin, bakit sa akin mo mobile? At tanungan po kung saan kami kukuha. Si Judith talaga. Hindi na Marites, Judith. Mataas talaga ang konsumo ng kuryente tuwing tag-init at asahang lalaki pa ang electric bill dahil sa ipatutupad na taas singil. Tumaas kasi ang generation charge, transmission charge, taxes at iba pa. Lahat ng ito ipapasa at babayaran ng mga consumer. Pero hindi lang Meralco ang may taas singil. Sa survey ng Philippine Rural Electric Cooperatives, 31 kooperatiba ang nagsabing may taas singil sa kuryente. Pinakaapektado ang Region 6 o Western Visayas at Region 1 o Ilocos Region. Distributor lang sila ng kuryente, taga-kolekta, taga-remit. Ang worry lang talaga namin is hindi maintindihan ng mga consumers. May ilang electric cooperatives na pinag-aaralan ng installment plan para sa mga hirap magbayad. Pwede naman kaya ito sa Meralco? Wala kaming ganung mechanism. Ang taas singil posibleng masundan pa sa mga susunod na buwan. Pinayagan na kasi ng Energy Regulatory Commission na makasingil ng 30% ang mga planta ng kuryente na nagbenta ng reserve power noong Marso. Sinuspindi noon ng ERC ang bayaran dahil mahal ang bentahan at makakaapekto ito sa generation charge. Sabi ng ERC, mararamdaman ito sa June electric bill pero kung magkano, hindi pa masabi ng ahensya. Animang patay kabilang ang isang sanggol matapos masungkot sa karambola ang sinasakyan nilang tricycle sa Quezon. May spot report si John Consulta. Parehong nasunog ang likod ng bahagi ng bus at isang tricycle sa Lopez, Quezon. Bumangga sa likod ng bus ang tricycle matapos itong masalpok nang nakasunod ditong delivery van. Walang nasugatan sa mga sakay ng bus. Pero patay ang 6 sa siyam na sakay ng tricycle, kabilang ang 8 buwang gulang na sanggol. Sugatan ang driver nito at kanyang anak. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang driver ng delivery van na humihingi ng tawad. Medyo mabilis yung takbo ng truck ko. Hindi kinaya ng preno. Kaya nabangga mo yung tuktok, sir? Oo, kaya nasagi ko yung Patay na natagpuan ang isang dalagita sa isang bakanteng lote sa Tanawan City, Batangas. Sa investigasyon, sinaksak sa leeg ang 16 na taong gulang na biktima. Wala rin siyang saplot pang ibaba at may busal sa bibig. Arestado ang kasintahan ng biktima. Aniya, nagdilim ang kanyang paningin nang saktan siya ng nobyang gusto makipaghiwalay sa kanya. Maharap sa reklamong murder ang suspect. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga unconsolidated jeepney huhulihin na simula bukas. Ngayong araw kasi ang deadline ng 15 araw na palugit ng pamahalaan pagkatapos ng April 30 consolidation deadline. 10,000 piso ang multa sa mga mahuhuling tsuper ng unconsolidated jeepney. Hiwalay pa ang multang 50,000 pesos para sa ibabiyahe nilang sasakyan na 30 araw na mai-impound. Austria nangangailangan ng mga skilled at professional na Pinoy. Para sa mga skilled workers sa hospitality industry, hanggang 186,000 pesos ang alok na sahod. Hanggang 225,000 pesos naman sa mga nasa healthcare. At hanggang 373,000 pesos naman sa mga IT professional at engineer. Pwede rin maging permanent resident, magka-access sa healthcare at ibang social services. Ang mga kaanak, pwede rin magkatrabaho sa Austria. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Biyaheng Panatag Shoal ang grupong Atinto para igiit na tanging mga Pinoy lang ang may karapatan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Namigay ang grupo ng gasolina at grocery items sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Naglagay din sila ng mga boya na may katagang Atinto bilang tanda na bahagi ang karagatan ng EEZ ng Pilipinas. Habang papalapit sa Scarborough Shoal, may 2 barko ng China na lumapit sa convoy. Ayon sa ilang maritime observers, nagdagdag ng mga barko ang China sa Panatag Shoal base sa mga satellite image. Isang eroplano ng Philippine Coast Guard ang lumipad at namataan nito ang halos 20 barko ng China sa Panatag Shoal. 4 na beses na ni-radio challenge ng China ang eroplano ng PCG.
Ayon sa China, controlled area nila ang panatag. Dinagdagan na ng 2 PCG vessel ang escort sa convoy ng atin to na inaasahang makakarating sa Bajo de Masinloc mamayang madaling araw. Asia's multimedia star Alden Richards nagbabala kaugnay sa mga kumakalat na peking tweets na gumagamit ng kanyang pangalan at nagkokomento raw tungkol kay Catherine Bernardo at ex-boyfriend nito. Kahit kailan po hindi po ako mag-comment ng kahit anong defamatory words to someone na hindi ko naman masyadong nakakasama at wala naman akong karapatan na manghusga sa taong tinutukoy dun sa mga fake tweets na kumakalat. Dennis Trillo may kwelat nakakakilig na birthday greeting para sa misis na si Jeneline Mercado. Sa Instagram, ipinost ni Kapuso Drama King ang video ng Ultimate Star na ang background music, ang kantang Pag-ibig Ko'y Metal, ng yumaong comedian-singer na si Jograd de la Torre. Hirit ni Dennis sa caption, "Knock knock, who's there? Bakal, bakal who? Bakal lalo mo akong mahalin pag nakita mo ito." Sinundan niya ito ng mensaheng laging nandiyan ang kanilang pamilya para mahalin at alagaan si Jen. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinahabol ng mga pulis ang trailer truck na yan na biglang sumalpok sa humarang na police car sa Lima, Peru. Sa halip na huminto, humarurot pa ang truck. Umabot pa ang habulan sa kalsadang puno ng motorista. Ang driver, tinangka palang tangayin ang minamaneho niyang cargo truck. Base sa investigasyon, hindi sumunod sa ruta ng biyahe ang suspect pero natuntun siya ng may-ari ng truck sa pamamagitan ng GPS. Nahuli ang suspect nang bumangga ang truck sa poste ng kuryente. Dinala siya sa ospital matapos mabaril sa dibdib. Patay ang isang magsasaka sa Northern Samar matapos suwagin ng alaga niyang kalabaw. Ayon sa pulisya, maghapong pinag-araro ng biktima ang alagang kalabaw. Posible umanong dahil sa tindi ng init kaya naging agresibo ang kalabaw at inatake ang magsasaka. 10 out of 10 daw ang nakaka-fall na ganda ng Kawasan Falls sa Cebu. Sa mga bibisita, highlight ngayon ang nagbabalik na canyoneering experience sa Talon. G tayo dyan, kasama si Ian Cruz. Hala, sige, Talon! Isa pa! Mapapaanli talon ka kapag napuntahan ang malaparaisong ganda ng Kawasan Falls sa Cebu. Kaya naman itong si Justin, nagawa na yata ang lahat ng klase ng pagdive. May patakbo, patalikod, at pahiga pa. The best naman yung yung experience na ibibigay sa inyo ng canyoneering, lalo na yung mga tour guide doon, napakababait. Solid experience din ang extreme activities ng canyoneering experience. Tumalon ala Tarzan! O kaya naman ay subukan ang 10-meter jump. You only live once, ika nga, kaya huwag matakot. Kumpleto naman sa safety gears gaya ng helmet at buoyancy vest. Paano ka rin naman kasing tatanggi kung ang babagsakan, ganito kaganda. Bukod sa malinis, malamig din sa mata ang blue-green na kulay ng tubig. Kaya itong si Justin, na-fall agad sa Kawasan Falls. Mababait, sobrang bait ng tour guide doon, promise. 10 out of 10 pag nag-canyoneering ka. The best siya sa mountain hike. Perfect sa mga naghahanap ng thrilling adventure. Kahit kailangan mag-hike papunta sa falls, sulit naman daw dahil sa ganda ng iyong madadatnan. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.
Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.